Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinyon, hango lamang sa ating passion. At ngayon mga kaibigan, sa ating episode ng Boxer Shorts, habang pinag-uusapan ng buong mundo ang napipintong pagbabalik ni Manny Pacquiao sa boxing ring this coming July kontra kay WBC welterweight champion Mario Barrios, isa pang all-time Filipino boxing great ang naka-schedule na bumalik din sa boxing ring this coming weekend dyan sa Buenos Aires, Argentina. Ang boksingerong aking tinutukoy walang iba kung hindi si Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Haharapin niya this weekend, June 14, ang boxer from Chile na si Andres Campos. Ang laban magaganap dyan sa Buenos Aires, Argentina, at ito ang unang laban ni Nonito Donaire Jr. after almost 2 years of inactivity. Pag-usapan po natin mga kaibigan, ang labang ito na napaka-crucial sa karera ni Nonito Donaire Jr. Pwede pa ba itong si The Filipino Flash? Meron pa bang angas ang kanyang mga suntok? O hindi kaya matatapos ang kanyang kabak in a flash also? Lahat ng yan pag-usapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Dito po ang ating breakdown, analisiya ng naka-schedule na comeback fight ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Ang pagbabalik ni Donaire Jr. sa lona mangyayari this coming June 14 dyan sa Buenos Aires, Argentina. Kanyang haharapin in a bantamweight fight, 118 pounds, ang boksingero mula Chile na si Andres Campos. Si Donaire Jr., certified all-time Filipino boxing great. Siya po ay naging kampiyon sa 4 na division, 4-weight division world champion. Kampiyon sa flyweight, 112 pounds, bantamweight, 118 pounds, junior featherweight, 122 pounds, at featherweight, 126 pounds. Yung kanya naging title reign sa junior bantamweight, 115 pounds, hindi po counted yon sapagkat interim title lamang at hindi full-time o regular belt ang kanyang nakuha. Pero yung pagiging 4-division world champion, napaka-impressive na accomplishment po yan sa pro boxing. Also, kinikilala si Donaire as one of the greatest bantamweight champions of all time. Ilang beses siyang naging kampiyon dito sa bantamweight division. In fact, in 2021 mga kaibigan, ni-knockout ni Donaire itong si Nordin Oubaali ng France para sa WBC Bantamweight Championship. At age 38, Donaire became the oldest, pinakamatandang boksingero na naging kampiyon sa bantamweight division. Pero fast forward tayo mga kaibigan to 2025. 42 years old na si Donaire Jr. at halos 2 taong hindi lumalaban. Talo pa sa kanyang huling 2 laban. So hindi natin alam anong klaseng Donaire ang ating makikita this weekend kontra kay Andres Campos. Big mystery yan mga kaibigan. Now, let's look at the fight. Ang labang ito ina-advertise ng ibang channels as a world title fight daw. Hindi po ito world title fight. Iklaro po natin yan mga kaibigan. Kailangan maliwanagan kayo. Ang labang ito is for the WBA Interim Bantamweight Championship. Napaka-importante nung salitang interim. Ano po ba ibig sabihin ng interim? Panandalian lamang. For the meantime only, not on a full-time basis. Ang WBA ay notorious sa pagkakaroon ng napakaraming kampyon sa iisang divisyon. E paano ba naman? Kung mas maraming kampyon, mas maraming laban, at mas maraming sanctioning fees ang pwedeng singilin ng WBA. Narito ang istruktura ng WBA Bantamweight Division. Ang totoong kampyon dyan talaga ay si Seiya Tsutsumi ng Japan. Lamang nga nagkaroon siya ng injury at hindi pwedeng lumaban. So, ang ginawa ng WBA, ay injured ka pala. Hindi pwedeng wala kang laban. Wala kaming kita. So, nag-create sila ng interim champion muna, si Antonio Vargas ng Amerika. Nung malaman ng WBA na medyo matatagalan ang recovery from injury nitong si Tsutsumi, dineclare nila ang Hapon as a champion in recess. Ano ibig sabihin ng champion in recess? In recess, pahinga ka muna, break ka muna, diyan ka muna, pagaling ka muna. Take your time. Itong si Vargas, originally interim champion muna.
Pero nung matatagalan pa ang pagbabalik ng totoong kampiyon, siya pinromote to full-time champion ng WBA. So itong sistema, mga kaibigan, kung sino mananalo kay Campos at kay Donaire, magiging interim champion. Pero meron ka pang full-time champion si Vargas at meron kang champion in recess si Tsutsumi na pwedeng bumalik anytime. So 3 champions in one weight class. Ang gulo po, mga kaibigan. Sa totoo lang, yung laban ni Donaire at ni Campos does not deserve to be a title fight. Paano mo ma-justify na nakapasok sa rankings itong si Donaire sa WBA Bantamweight Division? Ganun 2 taon hindi lumalaban. At di lamang yan, sabi ko nga, talo sa kanyang huling 2 laban. So inactive for almost 2 years, a loser in his last 2 fights, all of a sudden, ranked ng WBA. Ganyan po, ka-complicated at kakurap ang ranking policy, di lamang ng WBA, kundi lahat ng boxing organizations. Si Manny Pacquiao nga halos 4 na taong hindi lumalaban, talo sa kanyang huling laban. All of a sudden, ranked number 5 ng WBC sa welterweight division para lamang ma-justify yung laban kontra kay Mario Barrios. May name recall kasi. Superstar yung Donaire. Gusto ng WBA, meron kaming kilalang pangalan sa aming division. It attracts attention at nakadikit doon ang initials ng WBA. Yan ang dahilan talaga. Yung market value ni Donaire, mataas pa rin. May name recall pa rin. Yung Filipino Flash. Now, itong si Campos, sa aking pananaw at sa pananaw ng marami, ito'y tailor-made. Kumbaga, niretrofit ang style para maging maganda ang resulta ng comeback ni Donaire. Ang record ni Campos, 17 wins, 2 losses, only 6 knockouts. So, salat sa punching power itong si Campos. Ang presumption, yung kanyang mga suntok, kahit kastil yung buhangin, di kayang buwagin. Yung pala, kita mo na. Maliit lang na boksingero itong si Campos, bagay na gustong-gusto ni Nonito Donaire Jr. Kasi sa bantamweight, may built-in reach and height advantages itong si Donaire. Kita nyo naman, hindi ba? Ayun nangyari kay Fernando Montiel several years back. So, yan ang gusto ni Donaire. Matapang itong si Campos. Pumapasok. Hindi takot makipagsabayan. Pero sabi ko nga, suspect yung punching power. Also, si Campos, mga kaibigan, is not even a natural bantamweight. Aakyat lamang siya sa 118 pounds para harapin ang kanyang pinaka-high profile na kalaban, si Donaire Jr. In 2023, flyweight pa lamang itong si Campos at natalo ni Sonny Edwards in a fight for the IBF flyweight title. Now, in 2024, umakyat na sa junior bantamweight of 115 pounds itong si Campos and he was knocked out by Joselito Velasquez. In his last 5 fights, ang record ni Campos, mga kaibigan, 2 panalo lamang, 2 talo at 1 by draw. Kung saan mo pa rin siya matalo. So, nakita nyo, mga kaibigan, if you will look carefully, talagang tailor-made itong Campos kay Donaire. Pero meron pong isang key advantage itong si Campos. He is only 28 years old, 14 years younger than Donaire. So, ito'y napaka-critical na advantage, yung edad, yung bata na si Campos. At yung style niya, yung makamay, he can outwork itong si Donaire Jr. Remember the last fight of Donaire in 2023? Yung kay Alexandro Santiago? He was favored in that fight, mga kaibigan. But the smaller Santiago outwork itong si Donaire Jr. Tila baga nakasemento sa lona yung paa ni Donaire. Hindi na siya makagalaw para maiwasan ang mga parating na suntok ni Alexandro Santiago. Alam nyo, yung kalakasan ng Donaire, ibang klase yung bounce ng legs ni Donaire. Iba yung galaw ng Donaire. He will befuddle you with his movement before unleashing yung kanyang lethal left hook. Ganun yung Donaire. Thinking fighter yan Yung Donaire Jr., ibe-breakdown niya ang iyong estilo, tsaka kanya patutulugin. The Donaire of 10 years ago, mga kaibigan, would have knocked out the Donaire of today. Ganun po kasimple yan. Para makita nyo yung malaking diferensya. So, yan po ang sitwasyon dyan, mga kaibigan. Does he still have the energy at age 42 to pull off another comeback win? Now, ang gusto ni Nonito Donaire Jr. ay muling makadaupang kamao for the 3rd time si Naoya the Monster Inoue ng Japan. Hindi na mangyayari yan, mga kaibigan, sapagkat malayong-malayo na ang narating ni Inoue
at wala na sa kanyang plano o schedule ang muling paghaharap kay Donaire Jr. Ngayon, si Inoue is fighting at junior featherweight, 122 pounds, kung saan siya undisputed champion. Eventually, aakat yan sa featherweight, 126 pounds. Hirap si Donaire sa heavier weight class. In fact, yung kanyang karera, nagsimulang bumagsak nung siya magdagdag ng timbang. Lalo na doon sa featherweight. Alam niyo naman, malalaking boksingero ito. He became more flat-footed at relied more on his powerful left hook. So, nag-iba ang figura ni Donaire as he moved up in weight. Remember the fights with Nicholas Walters, Jesse Magdaleno. Iba na talaga ang naging laro ni Donaire at a heavier weight class. Pero at bantamweight, at 118 pounds, sabi ko nga, may built-in advantage in height and in reach. At dito talaga devastating itong si Donaire. The only time he lost by knockout in the bantamweight division came in 2022 when he was brutalized by Naoya Inoue. Yun lang ang tanging laban sa bantamweight kung saan na-knockout itong si Donaire Jr. So mabigat na hamon ang pagbabalik ni Nonito Donaire Jr. Had he stayed retired, had he stayed inactive, he would have been eligible for the Hall of Fame in just a few years' time. At sigurado ako, sa unang botohan pa lang, pasok na sa Hall of Fame si Nonito Donaire Jr. But no Hall of Fame plans because he plans to resume yung kanyang boxing career this coming June 14 kontra kay Andres Campos. Make or break ito mga kaibigan because this could be a short comeback para kay Nonito Donaire Jr. The best of luck to our Filipino Flash. May he pull it off and achieve a great ending sa kanyang napaka-illustrious at colorful boxing career. At yan po ang ating analisiya ng comeback fight ni Donaire Jr. this coming June 14 kontra kay Andres Campos ng Chile. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating simpleng YouTube channel. Ito lang po ang channel na hindi kayo nire-require mag-subscribe o ikay mag-comment sapagkat hindi naman po tayo nagpapamonetize. Ang tanging hangarin natin dito to share information para sa inyong karagdagang kaalaman. We do not read the news. We analyze and break down the news. Yan po ang misyon ng Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.